Umalis na si Kuya Mateo pa uwi, ako naman ay muling naligo at nag-ayos ng sarili. Maya-maya pa ay nagring ang aking cellphone. Pagsagot ko ay si Mateo. Sir, pabalik na po ako ngayon dyan. Pero sumilong po muna ako dito dahil nakabutan ako ng ulan eh. Ang sabi nito. Nag-agree naman ako. So nanood muna ako ng TV at after 20 minutes ay kumakatok na siya. Pagbukas ko ng pinto ay nakangiti siyang nakaharap sa akin at basang-basa ng ulan. Naka-t-shirt siyang puti na manipis at bakas na bakas ang hulma ng kanyang katawan sa basang t-shirt. Pinapasok ko siya kaagad ng kwarto at hiyang-hiya siya dahil basang-basa daw siya at wala siyang dalang damit. Walang problema, kako. Pero nag-umpisa na ako mag-init sa kanya. Isang lalaking may asawa at anak. Maganda ang tindig, matangkad, gwapo. Isang hot na daddy ang makakasama ko na magdamag sa aking kwarto. Sir, pwede po bang makiligo? Ang tanong niya. Oo naman, ito ang tuwalya. Basang-basa ka din eh. Ang sagot ko naman. Pagkadinig niya ng aking tugon ay mabilis niyang ibinaba ang kanyang basang shorts. Naginit lalo ang pakiramdam ko. Isang lumang puting brief ang suot niya. Sinunod niyang alisin ng kanyang basang t-shirt. Naglakad na siya patungong CR na nakabrief pa din at isinara ng kaunti ang pinto pero hindi inilak. Kitang-kita ko nang buksan niya ang shower habang siya ay nakabrief. Nakakapag-init na makakita ng hot na straight na barakong daddy na naliligo at walang kamalay-malay na ang kasama pala niya ay may matinding pagnanasa sa kanya. Patuloy lamang sa pagbababad sa shower si Kuya Mateo. Parang bumagal ang oras habang nagaganap ang mga tagbong yon. Napakasarap pagmasdan ng gumagapang na tubig sa katawan ng isang hot na daddy. Ako naman ay parang lalagnatin sa mga oras na yon. Nakaupo lang ako sa kama habang nakatingin sa kanya. Bigla akong nahimasmasan nang bigla siyang nagsalita. Sir, baka po may shampoo at sabon kayo. Wala po kasing nakalagay dito sa sabunan. Ang tanong nito. Ay oo nga pala, nandyan ang sabon at shampoo sa loob ng maliit na bag na nakapatong sa may sink. At sagot ko naman. Umiti naman siya at kinuha na niya ang shampoo at sabon sa loob ng bag. Patuloy naman siya sa pagligo. Nauna siyang nag-shampoo. Habang nagsashampoo ay nakapikit siya kaya naman mas nagawang magpiesta ng aking mga mata sa pagtitig sa kanyang katawan. Kaya lamang, ilang sandali pa ay tumalikod na siya sa akin at tuluyan nang humarap sa shower para banlawan ng kanyang ulo na puno ng bula. Bahagya akong kinatok ang pinto para matawag ko ang kanyang atensyon. Matapos ang dalawang magkasunod na mahinang pagkatok, sa pinto ng bahagyang bukas na CR, ay tinigil niya ang pagsabon at agad siyang humarap sa akin. Ano po yun, sir? Ang wika niya. Nga pala, Kuya Mateo. May sabon ako dyan sa may bag ko para sa mga katulad nating barako. Panglalaking sabon yun na liquid.
Sa kargada ng barako lang yung ginagamit. Subukan mo, lalo't may asawa ka na. Para anumang oras na amuyin ka ni Mrs. handa ka. Ang pabirong sabi ko. Umiti naman siya at sumagot na gusto din daw niyang subukan ito. Ako naman ay nanginginig ngunit mabilis na nakahakbang papasok ng CR para kuhanin ng liquid soap sa loob ng bag na nakapatong sa sink. Ngayon ay malapitan ko ng naaninag ang harapan niya. Agad kong inilabas ang liquid soap at nang iaabot ko sa kanya ay bigla siyang nagsalita. Sir, banlawan ko muna ito para hindi maghalo yung safeguard, ang sabi nito. Matapos sabihin yun ni Mateo, barahan siyang tumalikod at binanlawan ng kanyang harapan. Hindi ko maiwasang mapatingin at lalo akong na-turn on sa nakita ko sa kanyang katawan at lalong nag-alab sa init ng shower. Ramdam ko ang tibok ng puso ko, lalo nang humarap siya sa akin na balot ng singaw ng kanyang katawan. Inabot ko ang liquid soap sa kanya at nang kunin niya ito ay bahagya akong hinawakan ng kanyang kamay. Nagkatinginan kami at sa mga sandaling yon parang huminto ang mga oras. Ang kanyang mga mata ay may halong pagtataka at katanungan. Puno ng pagnanasa, nagtanong ako, Mateo, gusto mo bang malaman kung ano ang lasa ng sabon na yon? Ang sabi ko. Nakangiti akong marahang lumapit sa kanya. Pagkatapos ay hinaplos ko ang kanyang muka. Iminulat ko sa kanya ang mundo ng pagnanasa na hindi niya akalaing mararanasan niya. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagdududa at pag-aalangan. Pero mayroon ding kuryosidad. Hinalikan ko siya. At sa una ay nagulat siya. Pero pagkatapos ay marahan siyang tumugon sa aking halik. Hindi ko akalain na makakaranas ako ng ganitong sandali. At lalo na sa isang lalaking katulad niya. Unti-unting nawala ang kanyang pag-aalinlangan. At sa mga sumunod na oras, pareho kami nagpatangay sa mga agos ng pagnanasa. Sa bawat haplos at halik, para kami naglalakbay sa isang bagong mundo. Si Mateo, na dati isang simpleng habal-habal driver, ay nagpakita ng isang panibagong katauhan na puno ng init at damdamin. Kinabukasan, maaga kong nagising at inayos ang sarili. Nang makita ko si Mateo na mahimbing na natutulog, napangiti ako. Hindi man nagtagal ang aming koneksyon, alam kong mayroon kaming ibinahaging sandali na pareho naming babalik-balikan. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ko, ginising ko siya at nagpaalam. Niyakap niya ako ng mahigpit at sinabing, "Salamat, sir."
Hindi ko makakalimutan ang gabing ito. Sa bawat pasada ng hangin sa aking muka, nararamdaman ko ang pagiging panatag ng aking kalooban. Ang karanasan ko kay Mateo ay nagbukas ng bagong kabanata sa aking buhay. Isang paalaala na ang buhay ay puno ng sorpresa at ang pagnanasa ay maaring maging daan sa isang hindi inaasahang koneksyon. Hindi ko na muling nakita pa si Mateo, pero ang alaala ng aming mga sandali ay nananatili sa aking puso. Ito ang kwento ng habal-habal driver na nag-iwan ng marka sa aking buhay.